Agatha, sumusobra ka na ha. Wala kang respeto sa nakakatanda sa'yo. Nagkibit balikat yung Gerald pero nakangiti siya sa akin. Pakiramdam ko nakahanap ako ng kakampi. Papa, relax ka lang dahil nagsisimula pa lamang ako. Hindi ako titigil hanggat di lumalayas dito sa bahay ni Mama yung kabit mo at yung slow niyang anak. Bago pa man ako masampal ulit ni Papa, dalas-daras na ako lumakad palayo sa kanila. Nasa loob na ako ng elevator at napindot ko ng button papuntang ground floor nang pigilan si Christy sa pagsara ng pinto. Akala mo ba hahayaan kong bastusin mo kami ng ganon-ganon na lang? Hinila niya ang buhok ko at kinaladkad ako papalabas ng elevator. Agad naman tumakbo si Dexter papalapit sa amin para awatin ang buhong si Christy. Siyempre, kinampihan ako ng personal bodyguard ko, kaya ang ending, naiwan kaming nakalupasay si Christy sa sahig na halos sumabog na parang bulkan sa galit. Nasaktan ka ba niya? Pag-aalalang tanong pa ni Dexter. Konti lang. Buti na lang dumating ka kasi kung hindi, pasapasa na sana ang mukha at ang katawan ko. Nagkatawanan kaming dalawa. Si Dexter lang ang tayong lalaking pinagkakatiwalaan ko. Kasama ko siya noon papunta ng States. Nung una sobrang ilang ako sa kanya pero nung magtagal, nakita ko ang kabutihan ng puso niya kaya naman naging parang kuya ko na siya. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. Matikas ang kanyang pangangatawan at may nakakasindak na mukha. Maraming babaeng naghahabol sa kanya kasi malabad boy ang aura niya. San palang punta mo? Ba't ganyan ang suot mo? He asked out of curiosity. Maghahasik lang ako ng lagim sa kung saan. Ilang linggo rin akong nakukulong sa kwarto ko eh. Pabiro ko pang sagot. It is nice to see you around. And to see you smile again. Nahihiyang sabi pa ni Dexter. Umalis na si Christy sa harap ng elevator kaya naman agad kaming tumakbo ni Dexter papunta roon. Pasakay na sana ako nang biglang may sumigaw sa likuran ko. Bakit mo ako sinundan dito? Boses yun ng Gerald, sigurado ko. Napadingos ako sa likuran ko at nakita ko ang bisita ni Papa. Nginitian niya ako pero kalaunan. Nanlaki ang kanyang mga mata, tila ba nangungusap. Nakatingin siya sa direksyon ng hagdanan. Siguro hindi na hinintay ng kausap niya ang pagbaba ng elevator kaya sa hagdanan lang siya nagtsagang dumaan. Papa, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sabi ko sa'yo gagawin ko ng paraan? Ano na naman ba tong pinapasok mo? Mangutang ka na naman para ipantapal sa utang natin? Kung hindi pa sinabi sa akin ni Jelly kung saan ka nagpunta, hindi ko pa malalaman yung plano mo. Di magkaintindihan si Gerald kung paano patitigilan sa pagsasalita ang kausap niya. Unti-unti kong nilingon ang lalaki nagsasalita at nang masilayan ko ang kanyang mukha, bigla ako ng karamdam ng panalamig sa kanyang mga kamay. I have talked with Emil and he agreed to extend the term of the payment. Nakapag-down na rin ako ng 75 million. Napaawang ang bibig ko at kinusot ang mata ko. Dexter, samparin mo nga ako na mahina? Bulong ko. Ha? Okay ka lang ba, Agatha? Nagtataka niyang tanong. Look who's here, Agatha. Long time no see. Napansin na niya ako. Nilitian ko lang siya at tinanguan. Kaya pala pamilyar ang mukha niya. Tinuro ko si Gerald kasi siya pala ang papa mo. Nice to see you again, Gavin, after 8 years, I guess. He grinned from ear to ear. Did I just make him blush? You look impressive today. At napatigil siya na tila ba may inaalala. A little bit different. Hindi ko alam nagdi-dress ka pala, Agatha. Magkakilala na pala kayo ni Gavin, Iha. Saan ni Gerald? Tumango lang ako at gumiti ng pilit. Agatha, mauna muna ako sa labas ha. Tawagan mo na lang ako kapag magpapadrive ka na. I guess no need na, Dexter. Medyo nailang ako na mapansin kong panay ang sulap sa akin ni Gavin habang nakikipag-usap sa kanyang papa. Hindi kami close in the first place dahil isa siyang Casanova at ako naman isang dark horse. Magkaklase kami mula kinder hanggang junior high school. He courted me back then pero I rejected him. Hindi ako natanggap na sakit ng ulo sa buhay ko. I chose to stay at home since nandito naman ang taong bala kong puntahan. Sinundan ko sina Papa sa library. Umupo ako sa couch at nagbasa kunwari ng libro. Nagpanting ang tenga ko na marinig ko na naman ang boses ni Karina. Oh, Agatha, kala ko ba may lakad ka? Mukha na bighani ka sa anak ni Gerald at di ka na tumuloy sa lakad mo? Nang aamok na sabi ni Karina. I am not like your daughter na pumapatol basta-basta sa mga gwapong lalaki. Gavin is my childhood friend. Ano, okay na ba? Mataray kong tugon. Sa halip na makipagsagutan sa akin, umalis na lamang si Sarina dahil ayaw niya maging masama sa mata ng bisita ni Papa.
Tinuloy ko ang pangaakit kay Gavin. Binaba ko pa ng bahagya ang zipper ng aking red dress dahilan para mapanunok siya at mapatayo. Pa, lalabas lang ako saglit. Tatawagan ko lang si Janice. Malumanay na sabi ni Gavin. Teka, sinong Janice? Don't tell me na tinututay niya si babe. Agatha, may boyfriend ka ba? Out of the blue na tanong sa akin ni Gerald. Wala po sir, wala pa po sa isip ko. Magalang kong tugon. Do not call me sir. Tito na lang ang itawag mo sa akin? Suggestion niya. Okay po, Tito. Maiwan muna kita Agatha. Kausapin ko lang ulit si papa mo. Tumango lang ako at nagpatuloy na sa pagbabasa. Sa sobrang boring ng kwentong binabasa ko, napaidlip na ako. Nagising na lang ako, sobrang ingay na ng paligid. Sa pagmulat ng aking mga mata ay bumungad ang isang babae na hindi ko pa kailanman nakakasalamuha. Agatha, mabutit gising ka na. Meet Janice, my fiancé. Wait, what? Fiancé? Mga hayop talaga. Kakamatay lang ni babe, may babaeng pakakasalan na kaagad. Sagad sa buto ang pagkasugapan nitong si Gavin sa babae. Oh, hi Janice. Congratulations, ikakasal na pala kayo. Umiral na naman ang kaplasikan ko. Thank you, Agatha. Nakwento ka sa akin kanina ni Gavin. Magkababata pala kayo? Yes. Anyway, Gavin, balita ko kasi kakamatay lang ng ex-girlfriend mo. So, ganun ba talaga kabilis? May kapalit na kaagad? Hindi pa rin talaga nagbabago. Isa ka pa rin Casanova. Nagulat yung Janice sa sinabi ko. Mukhang walang alam si girl. Gavin, totoo ba? Baka sa mukha ni Janice na nasaktan siya sa nalaman niya. Pero may kung anong nagsasabi sa akin na umaacting lamang ang babaeng kaharap ko. Sorry mahal, pero totoo. Huwag ka mag-alala kasi ikaw naman ang pinili ko. I chose to let go of her kasi mahal kita. Namatay siya? All of a sudden? Blah blah. Lumakad ako palayo sa magkasintahan. I just dropped a bomb in front of them. Gusto ko pa sanang pakialaman ang argumento nila pero may kailangan akong gawin. Pagkakataon ko na para simulan ng plano. Maimatay na lang si Gavin Rivas na nagsisimula na akong guluhin ang tahimik mong buhay. Handa akong panatilihing sariwang sarili kong mga sugat para lang may paghiganti ang pagkamatay na matalik kong kaibigan na tinuring akong isang kapamilya. Makalipas ang isang buwan, dumating na rin ang araw na pinakahintay ko. Ang araw kung saan makikita ko ang pagpatak ng kauna-unahang luha ni Gavin, bunga ng paghihiganti ko. Bago pa man nagsimula ang seremonya ng kasal ni Gavin, palihim kong tinagpo ang bride sa kanyang silid. Tamang-tama lang pagpasok ko dahil siya na lamang ang tao sa kwarto. Nadatnan ko siya nag-ayos ng kanyang sarili. San kayo nagpunta si bakla? Hindi pa tapos ang makeup ko, niliyasan na agad ako ah. Saan ni Janice habang nag-aayos ng kanyang mukha. Inutusan ko kasi si Dexter na landian ng makeup artist ni Janice kaya eto ang kanilabasan. O Agatha, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Janice. Napakaganda niya. Bagay na bagay sa kanya ang puting wedding gown na suot nito at kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan. Di na ako nagtataka kung bakit humaling na humaling sa kanya si Gavin. Bukod sa mabait siya, ay may angkin din siyang karisma. Ngumiti ako pagkatapos ay may ibinulong ako sa kanya. Nakita ko ang paglaki ng kanyang singkit na mga mata at ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nasira na rin ang makeup niya dahil sa tuloy-tuloy na pagnunubig ng kanyang mga mata. Dali-dali niyang hinubad ang wedding gown at tatakpong lumabas ng silid dala ang kanyang mga gamit. Nakalimutan niyang magdamit ng maayos bago sa sobrang sama ng loob. Nakaputing sando lang siya at nakaputing shorts. Napapalakpak ako sa aking nasaksihan. Hindi ko alam ganito pala siya kadaling papaniwalain. Pinunit ko ang ultrasound result na hawak ko at pagkatapos, dali-dali kong sinuot ang wedding gown ni Janice. Buti na lang halos magkakatawan kami. Nag-makeup ako at nagsuot ng puting bridal veil para matakpan ang mukha ko. Tinawagan ko si Tito Gerald para sabing handa na ako. Ang pag-aakala ng pastor na magkakasal sa amin, ako talaga ang bride dahil yon ang sinabi sa kanya ni Tito Gerald. Nag-volunteer kasi si Tito na siya na ang mag-aasikaso ng lahat at pumayag naman ang dalawa ni Gavin sa pag-aakalang niregalo na yon sa kanila ni Tito. Well, the most painful kind of betrayal is a family member's breach of trust. Napabuntong hininga ko. Halos isang linggo rin akong naging abala para paghanda ng araw na kinagulantang ng katawang lupa at kaluluwa ni Gavin. Pabor sa akin ang lahat.
Hindi ko akalaing madali palang masilaw sa salapi ang papa ni Gavin. Ang pagiging desperado niyang babayaran agad ang balanse niya kay Emil ang nagtulak sa kanya para pumayag siyang ibenta sa akin ang kanyang panganay na anak. Napapayag ko rin naman ang papa kong si Don Herbert dahil kilala niya si Gavin at matalik niyang kaibigan si Tito Gerald. Isang tao lang nahirapan akong kumbinsihin at yon ay si Dexter. Pero di nagtagal umuo na rin siya kapalit ng pagsasabi ko sa kanya ng dahilan kung ba't ko ginagawa ang lahat ng to. We have sent an email invitation to all the guests kaya aware sila na ako ang bride at hindi si Janice. We have executed our plan well. Halos hindi ko may tago ang galak na nararamdaman ko ng mga oras na to. Lumalakad na ako papalapit kay Gavin. Naaninag ko ang kanyang mga ngiti. Sayang lang dahil agad niyang mapapalitan ng luha at pagkadismaya. Sigurado kong hindi niya agad ako makikilala. Matapos ang processional, bridal march at introduction, sinagawa na namin ang exchange of vows. Si Gavin ang unang bumasa sa kanyang vow. Sa loob ng halos 3 buwan. Napamahal ka na kaagad sa akin. Siguro sasabihin ng iba na sobrang bilis naman. Magpapakasal na kaagad kayo? Ang masasabi ko lang sa kanila, love comes unexpectedly like a thief who wants to rob someone's house. Hindi basihan kung gaano na kayo katagal nagsasama o magkakilala para pakasalan mong isang tao. Ang tayong basihan lang ay ang nararamdaman mo. The moment na nakita kita at nakausap, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Halos parehas tayo ng hinaing sa buhay, ng pinagdaanan at ng paninindigan. I found you attractive not because of your physical appearance, but because of your good heart. At sa araw na to, masaya at proud akong sabihin sa lahat na mahal kita. Salamat sa pagpayag mo magpakasal sa akin. Habang buhay kitang mamahalin at aalagaan. Mahal na mahal kita, Janice. Umiiyak si Gavin sa harapan ko ngayon. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa babaeng yon. Kaya pala nagawa niyang iabandona ang kaibigan ko. Hindi lang siya taksil, kundi isa rin siyang traidor. Hindi ko hahayaan na maging masaya kay Gavin. Hindi ko akalain na ikaw mapapangasawa ko. Pagkasambit ko noon, nakita ko, kumunot kaagad ang kanyang noo. Ang akala niya siguro hindi si Janice ang nasa harapan niya ngayon. Asahan mong sasamahan kita hanggang kamatayan. Mahal kita, Gavin. Nagimbal si Gavin sa kanyang narinig. Sa pagkakataong to, alam niya na iba ang babaeng pinakasalan niya. Mr. Gavin Rivas, you may now kiss the bride. Wika ni Father. Nanginginig ang mga kamay ni Gavin habang unti-unti inaalis ang bridal veil na suot ko. Nang tuluyan niya nang makita ang mukha ko, what the... Bago pa si Gavin makapagsalita, ninalikan ko na siya. Dinig na dinig ko ang pagsigaw ni Tito Gerald at Papa. Mabuhay ang bagong kasal. Walang pumapalakpak kundi silang dalawa. Bigla akong itinulak ni Gavin. Napaupo ako sa sahig habang tumatawa ng malakas. I am just dreaming. Hindi ito totoo. Sinampal ni Gavin ang kanyang sarili para makumpirma na hindi siya nananaginip. Mr. Gavin Rivas, now you are officially mine. I said cheerfully while picking myself up. Nasaan si Janice? Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan siya? Gavin bent out of shape when the situation already sank in his mind. I just gave him a smile and an answer. Sobrang saya ko sa pagkakataon to. Seeing him like this makes my heart flutter. Isa-isa niyang tinignan ang mukha ng mga bisita nang hindi niya matagpuan. Si Janice ay kaagad niyang tinungo ang daan palabas ng bulwagan. Halos mabasag ang eardrums ko sa kakasigaw niya ng pangalan ng babaeng mahal na mahal niya. Napabaling ang tingin ko sa bunso niyang kapatid ni Gian. Maya-maya pa nilapitan niya ako. Nasaan si Ate Janice? Bakit ikaw ang nandyan? Bakit mo ginawa yun kay Kuya Gavin? Sunod-sunod pang tanong ni Gian. Gian, mas okay na wala kang alam para hindi ka magulahan. Tayong naitugon ko habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng bata. Hindi mo kilala si Kuya Gavin? He is like a monster when he's angry. You're going to regret this later on. Save yourself before it happens. I can't imagine na masasabi ng isang batang kagaya ni Gian. He's like Gavin when we were little, parang matanda na magsalita. Umalis sa mga tao at tayong kami na lang ni na Papa at Tito Gerald ang natira sa bulwagan. Brace yourself, Agatha. You will be on the news later. Ihanda mo ng statement mo at magpapatawag ako ng press con to clarify the issue. Ayoko madami yung negosyo natin sa biglaan mong desisyon na to. You should at least face the consequences of your action. Prangkang sabi pa ni Papa. Do not worry, Papa. I can handle this. Matagal ko nang pinag-isipan at plinano ang lahat ng to. Tito Gerald, I think you should contact your son.
Make sure na hindi na siya magpapakamatay. Ayoko pang maging widow. I have left the place where I chose to sacrifice myself for the sake of vengeance. Bago ko pa man paghandaan ng paghihiganti ko, alam ko na sa sarili ko na hindi lang libingan ni Gavin ang hinuhukay ko, kundi pati na rin libingan ng aking sarili. Ngayon pa lang magsisimula na ang tunay na laban. Alam kong hindi basta-basta ang taong kinalaban ko dahil simula pa lang alam ko na kung paano siya makitungo sa mga taong kinususuklaman niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.